Ito yung pinag-uusapan mga kababayan kasi ang sabi, sunod-sunod na lindol, earthquake swarm, ang tumatama ngayon, nararamdaman sa Sultan Kudarat. So, siyempre, taranta yung mga tao. At saka, the other day, ito naman yung balita kasi, thousands of residents in Sultan Kudarat fled to evacuation centers after a series of earthquakes shook the province. Nakakatakot naman na yan, Mr. Maravillas. Birth pains po ito, mga kababayan, na tumatama sa ating mga calamities, lindol. Dito sa amin, mayon eruption. At di kayo nakakahalata. Lahat na yata ng mga bulkan dito sa ating mga kababayan nagkabuhay sabay-sabay. Taal Volcano, yung Canlaon, di ba? Yung bulusan namin dito. So all these things must come to pass. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin yung iba naman ng mga topics. Kasi minsan nakakasawa na rin yung politika. Di ano niya Mr. Maravillas yung kwento. I-share ko ito sa inyo na balita dito. Yan o, sabi dito, what is an earthquake swarm? Ito yung pinag-uusapan mga kababayan kasi ang sabi, sunod-sunod na lindol, earthquake swarm, ang tumatama ngayon, nararamdaman sa Sultan Kudarat. So, siyempre, taranta yung mga tao. At saka, the other day, ito naman yung balita na Associated Press at saka ng GMA. Yan o, sabi dyan, doomsday clock moves closer to midnight over threats from nuclear weapons, climate change, and AI. Doomsday na po yung pinag-uusapan. Sabi dito sa balita kasi, thousands of residents in Sultan Kudarat fled to evacuation centers after a series of earthquakes shook the province. Nakakatakot naman na yan, Mr. Maravillas. Do not be troubled. Sabi sa Bible po, for all these things must come to pass. Kahit yung mga conflicts, mga kababayan sa ating mundo, dito sa ating bansa, laging may conflict, hindi matapos-tapos yung rebellion. Diba? More than 50 years na yung rebellion dito, hindi pa natatapos. In fact, the longest sa ibang bansa, mga kababayan, nagpapatayan, may gira. Pero ang sabi ng ating Panginoon sa Bible, do not be troubled. For all these things must come to pass. So dapat pala siya talaga pagdadaanan natin. Kaya be ready lang po. Birth pains po ito, mga kababayan, na tumatama sa ating mga calamities, lindol. Dito sa amin, mayon eruption. At di kayo nakakahalata. Lahat na yata ng mga bulkan dito sa ating mga kababayan nagkabuhay sabay-sabay. Taal Volcano, yung Canlaon, di ba? Yung bulusan namin dito. So all these things must come to pass. Sunod-sunod na pagtama ng lindol at bagyo. Remember last year, tumama yung lindol sa Cebu, tumama sa Davao, sunod-sunod yung pagtama ng bagyo. Tapos dito sa amin, ganun din, then mayon eruption. So nakikita ninyo, sunod-sunod yung mga disasters na tumatama dito sa atin. In fact, as a result of that, mga kababayan, yung GDP natin bumagsak. May issue na naman yung mga EDS. O, tingnan mo, bagsak ang ekonomiya. Ikaw ba naman tamaan ng sunod-sunod na calamities? Tapos nanggugulo pa yung mga DDS. Then the corruption na nilalabanan ng ating Pangulong Bongbong na nagresulta po sa pagbaba ng public spending. Kasi hinold ng ating gobyerno yung pag-release ng mga pondo kasi ninanakaw lang, di ba? So that is expected, mga kababayan. Babagsak talaga yung GDP. All these things must come to pass, mga kababayan. Sakto yung yung description, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these things are the beginning of birth pains. Famines, yung tagutom. Siyempre, bagsak yung economy, nag-aaway yung mga tao, hindi magkakasundo, nagigira, tumatama pa yung lindol. Ano aasahan mo? Pag ganyan, mga kababayan, ang ating situation. You see, all these things must come to pass as signs, mga kababayan, ng pagbabalik
malapit ng pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ibig sabihin po nito. So ito na ngayon yung balita. Ibalik ko doon, mga kababayan, sa sabi dito sa report ng ABS-CBN para maintindihan lang natin kung ano itong mga nangyayari. Bakit siya ganyan? Yan o, thousands of residents in Sultan Kudarat fled to evacuation centers after a series of earthquakes shook the province. This is a phenomenon officially classified by state seismologists as an earthquake swarm. While no tsunami warning was issued, the series of earthquakes caused fear and uncertainty, especially in coastal towns such like Palimbang, Libak, in Calamansig, which recorded some of the strongest tremors and remain under close monitoring by authorities. May fault line kasi dyan, mga kababayan, na I think 56 years ago sa Mindanao po. Remember yung tinamaan po ng napakalakas na lindol yung Mindanao, and more than 8,000 na mga tao, yung mga residente. That happened mga pasado alas 12 ng umaga. More than 8,000 yung namatay dahil sa tsunami. Yung tinawag na Moro Gulf earthquake, hindi ko po kayo tinatakot ini-inform ko lang kayo ng history na ito po earthquake swarm could be mga handa na baka maulit po yon. That happened, mga kababayan, in 1976. Ayan o, 1976 Moro Gulf earthquake. Ibigay ko ito sa inyong history. The 1976 Moro Gulf earthquake and tsunami occurred on August 17, 1976 at 12:11 local time ito near the islands of Mindanao in Sulu in the Philippines. It measured 8.0 on the moment magnitude scale, occurring at the depth of 12 miles. The earthquake was accompanied by a destructive tsunami that resulted in majority of the estimated 5,000 to 8,000 fatalities. 8,000 po yung namatay. It was the deadliest and strongest earthquake in the Philippines in 58 years since 1918 Celebes Sea earthquake. Ayan o. Tulog na tulog yung mga tao. Diyan sa tumama, mga kababayan. At sabi ng mga seismologists, itong pagalaw ng fault lines diyan ay usually based sa kanilang study in history. Gumagalaw every 50 to 100 years, gumagalaw siya talaga. So ang tanong, itong mga earthquake swarms na nararamdaman diyan sa Sultan Kudarat, hindi kaya nagpapakita ito, mga kababayan, na malapit na ulit na gumalaw ang fault lines diyan that could result to a major earthquake na pwedeng tumama diyan po sa Mindanao at maulit. Wag naman sana po hindi natin yun ninanais. Maulit-ulit yung tinawag na Moro Gulf earthquake na nagdulot sa pagkamatay ng 5 to 8,000 people. Tumama pasado alas 12 ng umaga. Tulog na tulog yung mga tao. In that time, mga kababayan, wala pang technology na tulad ng technology na mayroon tayo ngayon na pwedeng mag-detect ng mga earthquake swarm tulad ngayon, na pwedeng indicator ng pagtama ng isang major earthquake. Di ba? Kaya talagang nataraka po. Yun ang nag-result sa napakaraming namatay. Hindi na pagandaan. Kulang tayo mga research and studies about earthquake preparations. And this time, noon kasi yung populasyon ng Pilipinas, konti pa lang populasyon ng Mindanao. Ngayon po, marami ng tao. So, kung tumama ang ganong lindol, sa estimate po ng mga seismologists, mga eksperto, mas maraming tao ang mamamatay. Maraming mga structures na po along the area. So, yun ang nakakatakot. Kaya tama ito na pag-usapan natin, mga kababayan, hindi para takutin yung mga tao dyan sa Mindanao, kundi mapagandaan ng maayos. Tulad ng paganda ng tinatawag na Big One, the Big One na pwedeng tumama, hinog na rin po yung Metro Manila. Di ba laging yan naririnig natin sa peoples na dapat pagandaan? Kasi sabi sa mga studies po, pag tumama ang malakas, the Big One, na lindol sa Metro Manila,
Mga around 48,000 people will die instantly. Siksikan yung Metro Manila eh. Kaya laging may mga earthquake drills na ginagawa po. So kahindik-hindik ang pwedeng tumama mga kababayan sa atin. Yan yung itsura ng devastation ng Moro Gulf earthquake mga kababayan noong 1976. Matindi po. So sabi dito, according to Sultan Kudarat Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Lovely Joy Haligado, it's been nearly 50 years since the province last experienced this kind of sustained seismic activity. O, kita ninyo? This is very unusual anya since di ba nga po 1976 pa yung tsunami. And after that, hindi na po nangyari na ganito. Sunod-sunod na may earthquake. So, ibig sabihin, sa paglipas ng panahon, nagkaroon uli ng stress doon sa biyak na napakalaki sa ilalim ng lupa. And ito, mga kababayan, yung fault lines, ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng mga tinatawag na earthquake swarm. Sunod-sunod. Sunod-sunod po yung pagyanig na nararamdaman diyan sa Sultan Kudarat. So, talagang nakakatakot. Sunod-sunod po siya. So ano yung earthquake swarm? According to PHIVOLCS, an earthquake swarm is a series of earthquakes that occur close together in time and location, but without a clear pattern of a main shock followed by aftershocks. Unlike typical earthquake sequences, where one strong quake is followed by smaller aftershocks, earthquake swarms involve multiple quakes of nearly similar strength happening repeatedly over a period of time. A sequence is classified as a swarm when the number of earthquakes recorded is significantly higher than the normal seismic activity of an area. From January 19 until noon today, more than 2,600 earthquakes have already been recorded in Sultan Kudarat. Matindi po ang akala natin yung earthquake swarm. Mga kababayan, mga 50 lang, sunod-sunod, 2,600. Sa bagay, yung iba nito hindi man nararamdaman, mahinang mahina, pero nadidetect ng seismograph. Pero napakarami, mga kababayan. At siguro yung iba nararamdaman, kaya yung mga tao, ayon, naintakutan na sila, pumunta na sila sa mga evacuation centers para sigurado. Siyempre, yung mga evacuation centers, siguro, yung malalakas na structure. Pero huwag kayong magsiguro. Mas maganda sa open space, tent na lang, pag ganyan po. Kasi kung simentado, delikado pa rin. Di ba po? So ito yung nakakatakot ngayon at nababahala yung mga tao doon sa Sultan Kudarat dahil po sa sunod-sunod na pagyanig na tinatawag po na earthquake swarm ng PHIVOLCS. So, ano daw yung causes ng earthquake swarms? Sabi dito sa report, earthquake swarms are often associated with volcanic activity, where moving magma fractures rocks beneath a volcano, causing repeated tremors. However, PHIVOLCS Chief Science Research Specialist Winchell Sivilla said the Sultan Kudarat swarm is not volcanic in origin. Dahilan niya, yung location niya ay napakalayo sa active volcano. So earthquake swarm siya. Ang source po ay tectonic, ibig sabihin po paggalaw po ng mga faults. Yung location niya malapit sa Cotabato Trench, ibig sabihin yung mga faults po doon sa Cotabato Trench, sa area na yon. Yun po yung nagagalawan at nag-generate po nung tinatawag nating earthquake swarm. Sevilla adds, an earthquake swarm is not always indicative of a bigger major earthquake. This has, however, happened before, like the 2024 Noto, Japan earthquake. There is also no fixed timeline for how long an earthquake swarm can last. It may continue for weeks, months, or even years depending on underground tectonic activity. So pag ganyan, hindi na makatulog niya ng maayos. Yung mga tao, laging naintakutan kasi yanig ng yanig. Pero ang sabi po doon sa binasa natin, do not be troubled.
for all these things must come to pass. Pero hindi ko ibig sabihin na do not be troubled, hindi na tayo maghanda. Hintayin na natin babagsak yung bubong. Hindi ganun ang ibig nating sabihin. So yun, baka isipin ninyo, sabi niya sa Bible, do not be troubled. So, pabayaan na lang natin bumagsak yung bubong. Kinig sa mga advisories ng mga authorities. Pag sinabing mag-evacuate, lumabas sa masyadong sigurado mga structures, mga buildings. Mabuti ng nandun tayo sa open space. Halimbawa, maglagay muna ng mga, yung DSWD, tulad ng binisita namin kahapon, yung mga affected ng Mayon eruption, mga evacuees, may mga tents po. Ayan. So, kahit magyanig, hindi lang yung landslide. Dapat yung mga lalagyan ng tents, open space, walang mga structures na tutumba, kahoy, o hindi malapit sa bundok na pwedeng mag-landslide. Sigurado dapat yung open space, nalalagyan ng tents, ganon. So, maganda pa rin. Kahit ang sabi sa Bible, do not be troubled, for all these things must come to pass. Gamitin yung isip. Tama? Kaya binigyan tayo ng ating Panginoon ng isip para gamitin natin. Kaya ito yung advice ng mga experts. Ito, sabi dito, experts advise communities in affected areas to stay alert and follow official advisories. Inspect homes and buildings for cracks and structural damage. Avoid weakened structures, mga mahihinang buildings. Strengthen houses and infrastructure to reduce risk. Prepare emergency kits and family evacuation plans. Authorities say they continue to monitor the situation closely, while disaster officials urge residents to remain calm. Kalma lang po, informed and prepared as earthquake swarm continues. Pero siyempre, sabi nga natin, mawawala sa isipan nila yung pagiging alarmado. Normal naman yan sa atin, di ba? Kasi talagang ang lindol po nakakatakot. Sino bang hindi takot sa pagyanig? Kahit nga kami rito, mga kababayan, kapag lumilindol, talagang siyempre yung panalangin sa ating Panginoon, Panginoong Diyos Ama sa langit, na sana po kahit siya sabi sa Word of God, all these things must come to pass. Iligtas po tayo sa kapahamakan. Tama po? O ngayon, i-share ko sa inyo, hindi ko tinatakot kayo Ito mismo sabi ng mga scientists. Kasi noon, nang nagsishare ako nito, nung nasa mainstream media pa ako, mga kababayan, ang bansag sa akin noon, si Dilubyo. Ayan na naman na niya, si Mr. Dilubyo. Nang nagpo-program ako, sinishare ko yung mga preparations na dapat na ginagawa. Binansagan akong Dilubyo. Ito po yung report 2 days ago. Sabi dito, Doomsday Clock moves closer to midnight over threats from nuclear weapons, climate change, and AI. Yan po yung tinatawag na Doomsday Clock. Nasa 85 seconds na lang po before midnight. Ibig sabihin, 85 seconds na lang po before a nuclear annihilation or dilubyo. Katapusan na ng mundo niya, Mr. Maravillas. Hindi pa man po. Sabi sa Bible, all these things must come to pass, but the end is not yet. Mas ako naniniwala sa sabi sa Bible, the end daw is not yet. Hindi pa katapusan. Malinaw po. Kaya sabi ng ating Panginoon, do not be troubled, for the end is not yet. All these things daw, mga signs, birth pains ng ganyang pagbabalik. Yan sabi dito, Earth is closer than it's ever been to destruction as Russia, China, the US and other countries become increasingly aggressive, adversarial, and nationalistic. A science-oriented advocacy group said Tuesday as it advanced its doomsday clock to 85 seconds till midnight. Ibig sabihin, 85 seconds na lang before sa katapusan midnight. Ang ibig sabihin, ito na ang katapusan. Yan ang ibig sabihin po niya. Hindi ako nagsabi niyan. Yung mga nuclear scientists po. The Bulletin of the Atomic Scientists members had an initial demonstration Friday and then announced the result on Tuesday. The scientists cited risks of nuclear war, climate change, potential misuse of biotechnology, and the increasing use of artificial intelligence. Without adequate controls, it made the annual announcement which rates how close humanity is from ending. 85 seconds na lang antes na before na matapos ang
historya ng humanity. Yan ang kanilang kanilang tingin. We are close to annihilation, sabi nila. Pero yung Bible, hindi po magkakamali. All these things must come to pass. But the end is not yet Pero ito mga birth pain. Pag sinabi kasing birth pains po, yung buntis, di ba? Sumasakit na yung tiyan. Ang ibig sabihin, manganganak na. Ang simbolo niya na manganganak, darating na yung ating Panginoon. Ibig sabihin, we're so close to the second coming of our Lord Jesus Christ. Babaguhin niya yung lahat dito sa mundo, pati kayo na mga masasama. Uubusin kayo. Kaya pabayaan lang natin yung mga palamura, yung mga magnanakaw, lahat. Yung mga DDS na wini-wish na mamatay na sana yung ating Pangulo. Matatapos din ang kasamaan ninyo. Malapit na po. All these things must come to pass. Pati yung iyong kasamaan. Kaya hindi ako. Relax lang kami. Kasi alam namin ang sentensya. Sabi dito, last year the clock advanced to 89 seconds to midnight. Pero ngayon, 85 seconds na lang to midnight. Sabi dito, since then, hard-won global understandings are collapsing, accelerating a winner-takes-all great power competition and undermining the international cooperation needed to reduce existential risk, the group said. They worry about the threat of escalating conflicts involving nuclear-armed countries, citing the Russia-Ukraine war, May's conflict between India and Pakistan, and whether Iran is capable of developing nuclear weapons after strikes last summer by the US and Israel. International trust and cooperation is essential because if the world splinters into an us versus them zero-sum approach, it increases the likelihood that we all lose, sabi po ni Daniel Holtz, chair ng Group Science and Security Board. Ubos tayo lahat. Yun man talaga po ang direksyon ng ating mundo. Walang makakapigil niyan. Kahit sila, hindi nila yun mapipigilan. Kasi nga, nasa prophecies po siya na talagang maglalaban-laban. We're so close to Armageddon, mga kababayan. Yan ang nasasabi sa Word of God. Maniwala kayo sa hindi. Yan mga peace movements na, wala yan. Ang sabi sa Word of God, when they say peace and safety, and then sudden destruction cometh upon them, and they shall not escape. Yan mismo ang sabi sa Word of God. Pag may mga nagsasabi daw na peace and safety, wala yun? Fake peace and safety siya. Then sudden destruction cometh upon them, and they shall not escape. Hindi sila makakaligtas. Ganun po ang direksyon ng ating mundo. Maniwala kayo sa hindi, yan ang totoo. Hindi ko kailangan kayong kumbinsihin. Basahin na lang ninyo ang Word of God, ang Bible, kasi hindi magkakamali ang Bible kasi yan mismo salita ng Diyos. Kasabi dito, the group also highlighted droughts, heat waves, and floods linked to global warming, as well as the failure of nations to adopt meaningful agreements to fight global warming, singling out U.S. President Donald Trump's efforts to boost fossil fuels and hobble renewable energy production. Starting in 1947, the advocacy group used a clock to symbolize the potential and even likelihood of people doing something to end humanity. At the end of the Cold War, it was as close as 17 minutes to midnight. In the past few years, to address rapid global changes, the group has changed from counting down the minutes until midnight to counting down the seconds. From 17 minutes, ngayon, 85 seconds na lang, katapusan na ng mundo. Tuwang-tuwa ka pa na niyan, Mr. Marabilla. Sino hindi matutuwa? Darating na yung ating Panginoon. Ayaw ninyong salubugin ang ating Panginoon. Dapat, be ready dapat, bawat isa sa atin. Ang mga totoong mananampalataya, excitement ang napipil namin, hindi takot. Yung tagapagligtas, darating na, ililigtas tayo. Yung mga believers lang kasi. Ang natatakot kasi yung mga non-believers. Kasi sila hindi maliligtas. Yan ang totoo niyan. Kaya kayo takot. Yan yung iba, pag nag-discuss ako nito, galit na galit. Yan na naman na niya, si Dilubyo. Bakit kayo hindi excited? You should be excited. If you are a true Christian, dapat matuwa kayo. Kasi sa sama na ng mundo, tingnan ninyo ang nangyari sa atin dito sa ating bansa. Nagkasakit yung ating Pangulo. Natutuwa yung mga DDS. Pero kami, hindi kami natutuwa. Kung magkasakit si Digong, hindi kami natutuwa. Gusto namin humaba.
ang kanyang buhay para naman kung hindi siya guilty, makabalik sa Davao, makapag-serve sa kanyang mga kababayan. Pero kung guilty siya, dapat panagutan niya sa batas. Ganon tayo ka-fair, mga kababayan, and we never wish ill to anyone. Yan ang tama na pag-iisip ng tao. Pero yung wish ka ng wish na mamatay na sana si Bongbong Bangag, yan ang ayaw na ayaw ng ating Panginoon. Di ba? Naririnig kayo ng ating Panginoon ang akala ninyo. At yung sukdulan ninyong kasamaan, matatapos yan. Mark my word. Kaya kami excited na excited sa mga developments ng balita. Ay, ito na nakikita ninyo. Kung saan-saan earthquakes in diverse places as prophesied in the Word of God will come. But all these things must come to pass. Do not be troubled, sabi niya sa mga believers niya. For the end is not yet. Pero ako, gusto ko tapusin na to para yung mag-reign dito po sa buong mundo, yung the New World Order na totoo, hindi yung fake New World Order na headed by the Antichrist. Uunahan kasi ng Antikristo, mga kababayan, o na lilitaw po yung Antichrist to rule the whole world. No man could buy or sell. He that had a mark, in the right hand or in the forehead. Ganon. Total control of the economy of the world. Full control of commerce. Trade in commerce through AI. Hindi ka makabili. Dapat may marka ka rito. At saka dito. Scan. Kaya pinapauso ngayon yung scan. Diba? Anong tinatawag doon? Yung ini-scan po? Nakalimutan ko. Ididikit na yon lahat dito at saka dito. Scan. You cannot transact business kung hindi ka ma-scan. Yun ang hindi alam ng mga unbelievers. Bakit pinapauso siya? Scan. That is the total control of trade and commerce. At palapit na tayong palapit sa panahon na yan, mga kababayan. Yung QR code, AI, kasamang AI po. Ang QR code is AI, Artificial Intelligence. Tuwang-tuwa tayo, kasi for convenience sa transaction, madali na lang po. Hindi nila alam that is total control of trade and commerce, of buying and selling as prophesied in the Word of God. Pag lumitaw yung Antikristo, yun ang kukontrolin niya para without the mark of the beast on the forehead and right hand, you'll not eat. Gutom ka. Kaya you'll follow sa lahat niyang sasabihin. That is the rise of the world dictator, mga kababayan. And we are so close to that. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Lagi nating tatandaan, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.